Recording in progress. More of your presence. Take me as I am. Use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your spirit. Move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Jesus, my Lord. My heart is calling out to you. Jesus, my Lord. My heart is calling. My heart is calling out to you. Jesus, my Lord. Yes, Lord Jesus. Ang aming mga puso, Panginoon, ay tumatawag, Panginoon, Lord, hallelujah. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, Lord, nais po namin, Panginoon, Lord God, na lagi namin po maranasan ang banal na presensya, Panginoon, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, salamat po, Lord God, sa pag-iingat niyo po sa aming trabaho, Lord God, sa aming mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon, Lord. Para sa lahat, Panginoon, bago kami lumapit, patuloy kami, Panginoon, na napapakumbaba, Panginoon, sa aming mga kasalanan, papalinis, Lord God, sa aming mga kalikuan, ano man ang aming nagawa, Panginoon, Lord, na hindi po naging kaaya-aya, Lord God, sa iyong harapan, Lord. Patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga nais mo na hindi po namin nagawa, Panginoon, Lord. Hindi pa po kami karapat-dapat, Panginoon, pero dahil sa iyong awa, biyaya, Panginoon, Lord, kami na iyong pinatawad, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, Lord God. Nalayan po namin, Panginoon, Lord, na may, Panginoon, ang mga pagbulay-bulayan, Panginoon, Lord God, na mga iyong banal na salita, Lord God, ay tumimo sa aming mga puso at isipan, sa aming mga loob, sa aming mga saloobin, Panginoon, Lord God, na iyong magkahayag ng salita sa gabing ito. Sa aming ama, sa ILCC, Panginoon, kay Pastor Marty, Panginoon, Lord God. Patuloy, Panginoon, na gawin mo siyang mouthpiece, Panginoon, ng mga salita, Panginoon, Lord God. Ikaw lang makita, Panginoon, Lord God. Ikaw lang maitaas, Panginoon, sa kanyang buhay, Lord God. Hallelujah. Manaw, Panginoon, ang kanyang nararanasan, Lord God. Patuloy mo siyang gabayan. Patuloy mo siyang pagalingin, Panginoon, palakasin, Lord God. Ano man ang nararanasan niya, Panginoon, physical man, Lord God, spiritual, emotional, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid, God, na naglaan ng oras sa gabing ito, na patuloy, Panginoon, na ikaw ang inuuna, Panginoon. Pagod man sa mga trabaho, Panginoon, Lord God. Salamat sa mga kaluluwang ito, Panginoon, dahil patuloy po na naglalaan ng kanilang mga oras, Panginoon, upang makinig sa iyong mga salita, na yung mga salita, Panginoon, ay dalangin namin, Panginoon, ay magremalapang po, Panginoon, Lord. Hallelujah, sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, may Panginoon, Lord God, sa aming sa via Zoom meeting, Panginoon, Lord God. Walang magagawa ang kaaway, Panginoon, Lord God. In Jesus' name, Panginoon. Walang anumang interruption, Panginoon, sa signal mo, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa technology to, Panginoon, Lord God. Dahil kahit magkakalaya mo po kami, Panginoon, Lord, ay patuloy mo, Panginoon, kami pinagbubuklod-buklod bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, Lord, Lord. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin. Siya lang po na, Panginoon, tinataas, ang pinapataas ng aming
Pasalamat, pagtakil, paglulhati. In Jesus' name and pray. Amen. Amen. Maraming salamat kapatid. Tayo po ay dadako rin at tinatawag na si Pastor Marte para po sa ating mentoring. Pastor, nakamute po kayo, Pastor. Okay. Nadidinig niyo na po, Jan? Opo. Okay, salamat po. At muli ay masaya ako na nakita ko kayong muli sa ating chat. At nakita ko ulit ang ating mga pastor at mga leader. I hope so na may kasama po tayo mga leaders kasi po napakahalaga. Alam nyo dito sa atin sa mentoring, pagka po katulad yan by April ay meron kaming mentoring. Ang kasama po nila talaga may kasama silang primary leader, may kasama silang cell leader, may kasama silang mga opisyalis ng church. So kaya hindi na ho sila nahihirapan magturo ng mentoring. At saka yung kayang ituro po dito o yung magagawang sabihin po dito, hindi nyo po kayang sabihin sa inyong mga miyembro. Isang halimbawa lang po, tithing. Mahiya kayo magturo ng tithing. Pero pagka po ang ibang pastor ang naimbitahan nyo na nagturo ng tithing, kahit diktikin pa nila, okay lang. Pero kayo, mahiya kayo. Ganun din po sa mentoring. Pagka mga mentoring, maganda po ang kasama natin ay mga cell leader. At saka yung pong responsibilidad ninyo. Alam nyo sa military, pagka hindi kaya ng mga tauhan niya, yung kanilang mga sarhento pababa, ibig sabihin ay kulang tayo ng leadership. Kasi mentoring po ito, hindi na tayo mga sanggol, para po maunawaan natin na inilagay kayo ng ating mga ng Panginoon bilang mga pastor. At mahalagang maunawaan po natin bilang mga leader, meron tayong responsibilidad. May mga pananagutan po tayo sa Diyos. Okay. Tayo muna ay manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, minsan po ang mga pagkukulang at mga kahinaan, O Diyos, ay hindi mo ikinalulugod. Kami po mga pastor, inilagay po ninyo, hindi upang manguna, O Diyos, sa mga bagay na ikay hina, kundi upang gamitin mo kami sa ikalalakas at ikalalago ng iglesia. Pagkat kami ay mayroong mga responsibilidad na dapat po namin ganapin, may pananagutan po kami sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy, O Diyos, na nagbigay sa amin ng kalakasan, O Diyos, ng wisdom, ng knowledge, bilang mga inilagay mong leader, Panginoon, sapagkat ang pananagutan namin ay hindi dito sa lupa lamang, kung hindi hanggang langit, Panginoon. Lalo sa araw na haharap na kami sa hukuman ng aming Panginoong Jesucristo. O dakilang Diyos, ang gabi ito nawa ipagpalain po ninyo sa aming lahat. Ikaw po ang siyang magturo sa amin at ikaw po, Panginoon, ang siyang magpaunawa ng lahat ng mga bagay sapagkat nananampalataya po kami bilang mga leader at mga pastor. Pagkain matitigas, Panginoon, at hindi gatas at gulay, O Diyos, ang kailangan namin, lalo sa panahon ito ng huling panahon. Maraming pong salamat. Pangunahan mo po kami sa pangalan ng Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Okay po, ang ating paksa ngayon ay simple lang, may kinalaman po sa tinatawag na Seek the King's Kingdom. Seek the King's Kingdom. So sa Matthew 6:33, makikita po natin dito na sinabi mismo ng ating Panginoon Jesucristo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
So una po, bago tayo magsimula, pakisabi po ng amen ang mga leaders sa KCI. Gusto ko lang pong madinig. Amen. Amen po. Amen. Amen. Salamat po. Pagsabi po ng amen ang mga pastors at leaders sa atin sa TBH. Amen po. Amen po. Amen po. Pastor. Salamat po. Marami po akong nadinig. So, sabi din po ng amen yung ating mga leaders sa TOP. Amen. Okay. Isa lang yung yata yung nadinig ko. Okay. Pakisabi po ng amen ang ating mga leaders sa Yambo. Amen po, Pastor. Okay. Pakisabi po ng amen yung ating mga leaders kung naandito sa FOM. Amen po. Amen po. Amen po, Pastor. Amen. Okay. Pakisabi din po ng amen yung ating mga leaders dito sa Jeddah. Amen po. Pastor. Okay. Okay. Hahaba po tayo. Okay. At natin na pong umpisahan. Salamat po. At nadinig ko ang mga boses po ninyo. At doon pa lang po, makakalkulan na natin, ma-analyze na natin kung ilan po ang naandyan. No? Dahil leader na po tayong lahat, ulitin ko po yung sinabi ko kanina na hindi na tayo mga sanggol. Alam niyo naman, pagka sinabing sanggol, yan ay mga lampa pa, ginugulay pa, ginagatas pa, hindi makakain ng karne. Yan po ibig sabihin ng sanggol. Kaya dahil leader na po tayong lahat at hindi na nga mga sanggol, lahat din po ng madidinig natin sa mentoring, kaya na ng dibdib natin. Ganyan po talaga, kahit sa Pilipinas, palagay ko yung mga dumadayo dyan sa inyo, ganyan din eh. Kaya dapat natututo po tayo. So, kung kayo po ay makikinig sa mga mentors like mga pastor ng Chitwell, hindi ko na may mentionin, talagang sila diretsahan, sa totoo lang po. So, leader po kasi kayo, tayo lahat. Hindi po tayo sanggol na lampa. Pag leader po talaga, talagang dapat matatatag, may alam, kayang ipako sa krus, sa madaling salita. Ako nagsasabi talaga, sabi ko sa mga member ko, kaya kong ihandog ang buhay ko dahil sa inyo. Kaya ko ipagpalit ang buhay ko dahil sa inyo. Ito sinasabi ko totoo. Kaya dapat natututo po tayo dahil kaya na ng dibdib natin ang mga itinuturo sa atin. Sabihin nyo nga sa katabi po natin, dapat natututo tayo. So, wala po ako nadidinig. Okay lang. Okay. Kapag ka Dapat po ang ating kapag po pinag-usapan natin, tulad nga ng ating binanggit sa Matthew, sinabi mismo ng ating Panginoon, kapag po ang pinag-usapan natin ay kaharian, tulad halimbawa ng Kingdom of England, Spain, or Kingdom of France, mapapalagay natin po na itong kingdom na ito sa lupa is just a territory or country under the dominion of a king or monarch o kaya reyna. At sila yung mga sovereign head of the state na taglay ang kapangyarihan ng pamamahala sa kanilang bansa. Subalit kapag ang tinalakay po natin ay scriptural o biblical kingdom, I may say that this is a government pertaining to universal kingdom of God and power of supreme administration or a heaven or a state of glory in heaven. And of course, this is the reign of Christ the Messiah. Kaya ang sabi po ni Jesus, yung binanggit ko kanina, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig pong sabihin dito, hahanapin natin. May hahanapin po tayo. Ano po ang hahanapin natin?
bilang mga leader, ano po ang hahanapin natin? Ang hahanapin po natin, ang pamamahala po ni Kristo sa ating mismong buhay. Ang hahanapin natin, ang kapangyarihan at kataas-taasan niyang pamamahala. Ang hahanapin natin, ang langit at ang estado ng kaluwalhatian sa langit at ang pagharian tayo ng katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. So yan po ang hahanapin natin. At palagay ko hindi na po kailangang i-elaborate sa inyong lahat ang tungkol sa kaharian ng Diyos dahil alam na natin, therefore, let us claim that we are one of the said wise seeker of His kingdom. Ang dami na nating natututunan bukod sa diretsahang pagtuturo po ng inyong lingkod ay alam ko marami po kayong natututunan sa mga nagpupuntahan po dyan ng mga lecturer, evangelist, missionary at kung ano-ano pa. So, ang kahalintulad po nating mga wise seeker ay parang itinulad tayo sa mga examiner. Kung kayo po ay kukuha ng LTAP sa Krabi, meron pong tinatawag ditong neuropsychiatric exam. Talagang dito sinisiyasat at sinasaliksik na mabuti ng mga examiner kung papasa ang kumukuha ng neuro at kung talagang wala po siyang mental sabihin na po natin mental disturbance o kaya medyo may kaunting problema sa pag-iisip kasi delikado po yung mag-issue ng firearms. So parang itinulad din po tayo sa hunter o nangangaso na talaga pong sinusuyod ang buong kagubatan, makakita lamang po ng kanilang hinahunting. At para din tayo itinulad doon sa, I may say, to the one who attempt to discover and find something. Siguro, ang katulad po nito ay yung mga tinatawag pong scientist na talaga pong nananaliksik. At naniniwala po ko na parang tayo ito sa larangan ng ministeryo na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon na patuloy tayong nag-aaral, totoo naman, na patuloy tayong naghahanap ng paraan, totoo din naman, ang totoo nga niyan, binanggit ko, ang dami nating inaatinan, binabasa at kung ano-ano pa, maaaring ang inyo ay nananaliksik pa sa kung saan sa mga mass computer. Kaya patuloy tayong nananaliksik kung paanong lalong pagpapalain ng Panginoon ang ating church. Na dahil sa paghanap natin ng mga paraan, nai-involve tuloy tayo minsan sa gawain ng iba. Na parang nakikigaya talaga tayo sa kanilang sistema o kung ano yung natututunan natin sa kanila, ayun ang ating ginagawa kahit meron na tayong sariling sistema. Kaya parang iba-iba yung natututunan natin at tila hindi natin kayang panindigan yung talagang sariling atin. Kaya natutuwa po ako sa iba, katulad ng JIL. They have one system. At patuloy po talaga sa lumalago at ang kanilang mga matatatag na leader na hindi na mga sanggol na leader ay talaga pinipilit na matutunan po ito. Actually nga po, may mga member tayo sa Canada. Member lang po ito, hindi po ito leader. Sabi niya, Pastor, yung local pastor po na inilagay ni Brother Eddie sa Canada, sobrang higpit naman. Ultimo mga kabataan namin na may mga ligaw-ligaw, hinihigpitan ding mabuti. Sobra naman. Ayan, at doon yung mga cell leader, nasa abroad po yun. Pagka mga cell leader talaga, walang ginagawang pagiging cell leader, pag tinatanggal sa pagiging cell leader, lalo pangat na sa nakakasira ng patotoo. At yung kanilang mga workers, halimbawa song leader o kaya musician, kailangan meron silang cellmate. Yun ang sistema ng JIL. Sa lahat po ng dako, basta mayroong JIL. So natutuwa po ako na hindi ko masasabing sila lang ang matured.
Pero natutuwa po ako sapagkat napapasunod po nila at talaga pong sumusunod ang kanilang may interest po sa madaling salita ang kanilang mga pastors leaders at yun ay nagiging dahilan ng kanilang paglago. Kaya bilang mga seekers, tatanungin ko po kayo bilang pastor ng LCC. Gusto ko po mamaya makadinig ako ng sagot sa inyo. Who among you are seeking the King of Kings and Lords of Lords first in your life or before all with full determination to succeed in your ministry? Can you say amen? Amen. 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 Salamat po. So bilang excuse me. Bilang inyong ama po sa pananampalataya at marami po talaga naman nagsasabi ko yung father namin sa LCC. Bilang inyong ama po sa pananampalataya sa LCC, una, siyempre, of course, ang Panginoon. Tayo po'y pangkaraniwan lang. So, sa kabila ng ating masidhing desire o pagpupunyagi, naobserbahan ko pa rin po talaga at nakikita ang problema ng ilan sa ating pinaglilingkurang iglesia. Hindi lang ako nagsasabi, pero pag sa Pilipinas po, I'm sorry, talaga ina-observe na sa kabila ng ating pagsusumikap o ginagawang accomplishment para sa Panginoon, marami sa ating iglesia ang nakikita kong talaga namang pinagpapala. At marami pong mga klase ng pagpapala. Mamaya po paliliwanag ko. Marami pong klase ng pagpapala ang nangyayari sa ating mga iglesia. Pero hindi natin ganap na naipapatotoo sa ating kapwa pastor o kamanggagawa ang mga nagaganap. Lalo lalo pa nga kung waring kabiguan ang ating pong nararanasan. Kasi ganito po yun, hindi natin maipatotoo masyado sa ating mga pastor na lumalago ang church ko. Ang dami namin ngayon. Kasi baka maisip nila, nagmamalaki o dili kaya ikaw ay binibigyan ng spirit of insecurity, etc. Kaya wala pong bihirang-bihira po yung kahit kami dito sa Pilipinas, kung nalalaman na lamang po nila na yung mga bishop po, yung nga pong patotoo ko sa inyo, nung kami ay nag-meeting sa isang lugar na sa isang kalimutan ko nung lugar po ito. Kasama ng maraming mga bishop. Ang pinaka-host po, si Dr. Borja. Sabi niya, Bishop, ilan ang church mo? Sumagot yung isa. Sabi niya, 2 po, Bishop. Puro Bishop, nadidinig ko, puro Bishop eh. Ikaw, Bishop, ilan ang miyembro mo? Sabi niya, may 200 Bishop. Sabi naman ng isa, ikaw, Bishop, ilan ang church mo? 3 po, Bishop. Kayo, Pastor Corpus, ilan ang church niyo? Hindi ako makasagot, sa totoo lang. Hindi ko maipatotoo. Nahihiya ako, nahihiya. Hindi ko maipatotoo na baka kasi masabi nila na mag-comment. At sabi, yabang naman ito. O dili kaya marami kasing ganyan kapag lumalago ang isang church, may comment eh. Pag hindi lumalago, may comment din eh. So hindi talaga ako makatotoo. Ay meron akong kaibigan doon na nandun sa tabi ko. Siya sumagot. Ang sabi niya sa mga bishop, ang church po ni pastor, kung ako tatanungin niyo, hindi ko po halos mabilang. Ako'y tumungo na lang po, ako napahiya. Bishop ang tawagan nila. Pero ako'y nalulungkot. May mga bishop na kaibigan ako, nagdoktor, tapos ng doctorate sa Bible, nagdoctorate sa theology, nagdoctorate sa divinity, doktor na, bishop pa, reverend pa, pastor pa.
ang church nga hanggang ngayon, out of 35 years, wala pa pong 70. Kaya yung po sinasabi ko na hindi ka na maipatotoo sa ating kapwa pastor at manggagawa ang nagaganap. Tagumpay man o hindi. Kayo hindi nasanggol, unawaan natin ito. Lalo na po nga at waring kabiguan po yung ating nararanasan. Anong kabiguan? Halimbawa, hindi lumalago, hindi natin maipatotoo. Halimbawa, kinakapos ang pondo ng church, hindi natin maipatotoo. Halimbawa, hindi nagkakaroon ng spiritual growth ang ating mga member. Pero kung tingnan natin, wow, mga sosyal, mga professional. Pero hindi natin maipatotoo due to lack of spiritual maturity. Minsan, parang pinagtatakpan pa natin ang mga kabiguan sa ministry dahil nakakahiya. Hindi natin ma-share. Ilan lamang ang ating members sa church. Maraming matitigas ang ulo. Walang sapat na perang pang-repair o pambili ng gamit sa iglesia tulad halimbawa ng sound system, sasakyang pansundo, maging dito sa Pilipinas. At kung meron man, ito'y totoo. Binabawas pa sa tithes na dapat ay i-tithe sa office o sa mother church tulad ng ginagawa namin dito sa Assemblies of God nung tayo ay affiliated pa sa kanila. Walang patlan. That is our obligation monthly. So, hindi po pwedeng gawin namin dito na kung may income ang church namin noon, ilan-ilan pa yon, hindi po pwedeng yung lahat ng income matapos ma-audit na kwenta ng treasurer, aalsin lahat o halimbawa po ay na total, yung ginastos na lahat, doon kukunin. Pagkatapos, kung magkano yung matira, doon lang magtatize. Pag-aralan niyo mabuti ang Biblia, ang salita ng Diyos kung tama ito. Halimbawa, may member kayo. Ang member niya sumusweldo halimbawa ng, sabihin na natin, 3,000 real. Matapos siyang magpadala sa Pilipinas, etc., lahat ng expenses ang natira sa kanya ay 100 real. Doon na kukunin ng tithes? No, that is not biblical. That is unbiblical because ang mandate ng Bible is gross. Palagay ko marami pang hindi sumusunod dito, kaya hindi talaga lubos na pinagpapala. Pero sa Pilipinas po, sumusunod talaga. Kahit nasaan po tayo, ito po yung patakaran ng banal na kasulatan at napakarami pang hanggang ngayon, kim-kim ang kamay pagdating sa tithing. Hindi nila alam talaga sinusunod ang tithing. So, yun nga, kung meron man binabawas pa sa tithes na dapat sana i-tithes sa ating mother church. Kumbaga sa Pilipinas na posibleng nararanasan ng inyong mga pinanggalingang mga iglesia, kung ito'y nangyayari, kulang pa ang allowance sa pamasahe ng inyong mga pastor. Hindi makabubuhay ng pamilya ng pastor, kaya hindi makapag full-time sa ministry ang mga pastor at marami pang ibang dahilan. Siguro ang ilan po sa atin ay nakaranas pa na leader na ng iglesia, nag-backslide. Hindi natin maidaing sa iba. Dahil parang kasiraan pa natin ito at ayaw natin maging kahinaan ng mga mahihina pang miyembro at bago pa sa iglesia. Siguro ilan sa inyo naobserbahan din na ilan na talaga ang tithers sa church. Hindi naman natin madikdik dahil baka sabihin nila, hindi naman sa pilitan ng pag-iikap po. They may insist that their own belief due to lack of Christian maturity. Hindi naunawaan kasi nga tulad ng binanggit ko ang 10% na ikapo. Hindi po talaga naunawaan.
O kung hindi man, ay talagang intentional, hindi po talaga ginagawa. Pero marami po sa ating mga churches na talaga nakakaranas ng pagpapala, hindi po maipatotoo sa ating kapwa mga manggagawa. Halimbawa po dito sa Pilipinas, hindi ko na po babanggitin kung sino ang ating mga pastor, yung pong lugar na lang. May church po tayo na inumpisahan ko way back 1980s. Sa isa lamang pamilya, sa isang maliit na baryo. Kakaunti lang po noon ang tao dahil remote area at malayo sa bayan. Kailangan pa kayong magsakay at actually, bihira pa nga sa sakyan. So nag-umpisa po ako doon ng gawain. Alam nyo ngayon, hindi ko na po, mahaba po tayo. Nagpapagawa na sila ng extension ng church. Napalaki ng palaki, nakabili sila ng mga sasakyan. Yung kanilang lugar sa remote area, palibasa remote, malaki yung church, hinahakot ng mga sasakyan ng miyembro galing bayan. Kaya hindi po totoo yung remote hindi lalago. No, yun ang sa remote, ilang church yung nasa remote po natin. Hinahakot yung nasa bayan, baliktad. Hindi bayan ang naghahakot sa remote. So nagpapagawa po sila. Ang mga miyembro niya ay naturuan nila upang maging mga committed to support their church and other expenses. Yung mga members abroad, hindi kinakaligtang ipadala ng kompletong-kompleto ang kanilang ikapo sa iglesia. Hanga ako. Maging sa pastor po, talagang bilib ako, babae pa. Dahil hindi niya kinukuha ang eksaktong monthly allowance niya sa iglesia para makatulong lamang ng personal sa ipinagagawa nilang church upang idagdag sa kanilang pagawain. Nakikita ko po kasi. So, isa po sa ating church naman sa Bulacan, lalaki po naman ito. Sinimulan ko rin po ang Bible study sa bahay ng isang kapatid way back 1990s naman sa Boston. Pabalik-balik po ako. Minsan umuwi po kami mag-asawa ng madaling araw. So tuloy-tuloy po ang gawain. Ganun lang. Tiyaga. So now, alam nyo ngayon, patuloy na pinagpapala ang iglesyang pinaglilingkuran niya. Numerically, spiritually, and financially. Actually, nakasama ko pa doon si Brother Joe Pasqua at nakita niya nung kami magawain na ako speaker nasa court, nasa basketball court po. Punong-puno ang basketball court. So lagi pong sapat na sapat ang pagpapalang tinatanggap niya mula sa pastoral allowance galing sa lumalago nilang iglesia. At sa biyaya ng Panginoon, dahil sumunod talaga sa Panginoon, naging cum laude pa yung isang anak, bunga ng holistic blessing sa kanila ng Panginoon bilang isang engineer. Isa pa rin pong church natin sa Bulacan, lalaki din po ito. Sinimulan ko din ang gawain sa pamagitan ng evangelistic crusade sa kalsada. Ulanin at arawin po kami, maraming ang himala ang ginawa ng Panginoon doon. Sa loob ng 3 araw, bagyo pa noon, hindi ko akalain bagyo. So tuwing magkukusit po kami, taas ang kamay ko, panalangin kami. Tumitila ang ulan. Pagkatapos po ng kusit, baksak na uli ulan. Naging matagumpay ang kusit. Nagyayaya po ako ng musician sa Assemblies of God at tumaarki lang ng jeep na pampasahero. May dala kami pagkain para iluto, para hindi pabigat sa tinutuloyan namin sa loob ng 3 araw. So, pinagpala po. Ngayon, ang church niya, talagang lubos ang pinagpapala numerically and spiritually. Nawala po sila. Pastor. Pastor, nawala po? Opo, nawala po saglit, Pastor. Pero nakamute po kayo ngayon. Okay na po. Okay na.
Okay. So, okay. Yung huli nga po sa Bulacan, yung aking ipinapatotoo, bago tayo magpatuloy, yung ating pastor na yon sa Bulacan na ngayon ay nagagawa sa isang malaking lugar, talaga po pinagpapalang mabuti at sabi ko nga ay nakabili siya ng sariling sasakyan at ang allowance niya ay sapat na sapat at nakakapag-love gift pa. Yun ang maganda dito, nakakapag-love gift sa kanyang mga kapwa pastor. Yun ang napakagandang tingnan dito. Doon kasi nasusukat na mahal mo ba talaga ang iyong pastor? So, nakakapag-love gift pa siya sa ibang mga pastor. Sa atin po namang Mother Church dito na pinangungunahan ko, so sinimulan ko ang gawain after nang mag-disaffiliate tayo sa AG, na kung saan pa umuupa at maarkila kami ng pagsasambahan. So, pati eskwelahan, nagre-request ako para lang magamit yung library nila at kung saan-saan. Hanggang sa tayo ay unti-unting makapagtayo ng church. Pagkat ang nangyayari noon ay nauna pang tulungan ko yung pagpapatayo ng ibang church kaysa dito sa aking mismong church sa pinangangasiwaan. Sa ngayon, may natutulungan tayong mga nangangailangan, nabibigyan ng love gift ang ating mga cell leader. Cell leader lang talaga dito may love gift. Kahit na may trabaho pa, may love gift. At ilang estudyante nabibigyan at nabibigyan din ng allowance ang 5 associate pastor sa Mother Church at nakapag-distribute po si nanay ng pagkain sa mga workers dahil ang gawain nga ay 3 beses sa isang araw kaya hindi na umuwi at dinadalhan na lamang po sila ng pagkain. Ay, ang dami nila. Yan po trabaho ng aking butihing asawa. So, katulad din po ng ilan sa atin, palagay nyo ba, ito tanong ko, palagay nyo ba, kaya ko nababanggit ito, palagay nyo ba hindi pinagpapala ang iba't ibang iglesia? Tulad ng JIL, tulad ng Assemblies of God, tulad ng Foursquare. Isama na natin dito ang PCEC, o isama na natin ang ICAP. Palagay niyo ba hindi pinagpapala ang mga iglesyang ito na nakapagpapadala pa ng misyonary sa ibang bansa para lamang maipagpatuloy ang gawain ng Panginoon? Na pinagpapala pati mga leaders ayon sa kanilang mga karanasan na sa palagay ko po ay nagsisitanggap sila ng honorarium o allowance kahit may trabaho sila sa abroad? I'm just telling you the truth. Palagay niyo ba? Ultimo mga dumadayo dyan, walang mga honorarium. At yung mga pastors na nasa ibang bansa, na ipapadala nila at nagiging permanenteng mga pastor sa ibang bansa sa Pilipinas, palagay nyo kaya wala silang mga allowance? Wala silang mga honorarium? Tell me the truth. You know the secret of blessing that we actually and honestly experience also. The secret is because of continuous multiplication of our members in the church and persistent support of our church leaders. Yan po totoo. The more na dumadami ang members, nagiging mature, nagiging tapat sa Panginoon. Sigurado po ako pagpapalain po ang church. Kahit nasa abroad po kayo, karapatan po ninyong magkaroon ng mga allowances katulad ng ginagawa ng ibang mga churches. At yung po ang recommendation ko noon pa. So kaya ang challenge ko po, patuloy po tayo mag-train ng mga reliable, masisipag, magaganda ang patutuo, ang dedicated ng mga leader para lumago ang ating gawain at sa ganun makaranas tayo ng mga pagpapala mula sa kamay ng Diyos at makapag-love gift sa inyo ang church kahit may mga trabaho na po kayo. Kaya nga po, love gift. Hindi salary, love gift. Kahit po dito sa BIR, so kaya tax exempt po tayo, hindi salary ang tawag, love gift. Kaya nga love gift, kahit may mga trabaho na po kayo. So, tulad ng binanggit ko, sa iba nga nagpupunta dyan, nagla-love gift po kayo. Ay di lalo na dapat
pati kayong mga nagpapagal sa inyong mga iglesia sa LCC. So bago tayo magsimula, magtatanong po muli ako kasi po hindi pa tayo nagsisimula. Ito po ang tanong ko. Okay lang po ba sa inyo magtanong ako? Hello? Amen po. Amen po. Okay. Okay lang po. Ito ang tanong ko po sa inyo mga kapatid. So who among you are seeking for numerical and spiritual growth of your church? Pakisabi po ng amen. Amen po. Amen po. Amen. But, yes, but, may but po ako, but continuously. But continuously. Kasi po, pagka yung hinahanap natin, numerical and spiritual growth sa ating church, ang tanong po, is it continuous? Then, may tanong pa rin po ako, who among you are seeking for more and more pastoral love gift and blessing coming from your local church? But continuously. Kasi nga, nakikita ko, talagay ko, wala pong mga honorarium kayo dyan, wala pong mga allowances kayo riyan, na dapat nagpapagal po kayo. So, ang pamasahe po ninyo, dumadalaw po kayo, nagbibisita po kayo. So, ulitin ko po, because of blessing, itong pamilya po namin dito sa ating mother church, because of blessing, we can afford to provide foods weekly para sa mga workers sa church na hindi na nga po umuwi para sa susunod na gawain after the morning service. Mula sa akin pong pastoral allowance, pension, bigay ng anak kong abogado, di ba pa? Inaalis po muna namin yung 10%. Pag na-total po, alis muna yung 10%. Hindi muna po ginagastos. Bago namin gastosin, tanggal na yung 10% sa lahat ng nasa kamay namin mula sa pension, allowance, bigay ng mga anak ko, etc. Kahit na ayaw namin, pinipilit kami, yung total doon, hindi mo na ginagastos na kung magkano yung matira, tsaka sa 10%. That is wrong. Inaalis mo na yung 10% sa total, then pag naalis na, gastusin na namin ang gastusin bago kahit maubos pa yan. Tanggal na ang sa Panginoon. Bring it to the Lord. So inaalis po na namin bago gastusin para sa aming pangangailangan. Ganyan po kami katapat sa Panginoon pagdating sa tithing. Pati mga anak ko, pati mga apo. Ganyan po kami katapat. Alam ng Panginoon. Kaya napakahalaga po nito pagdating sa anointing, yung faithfulness po natin. Ang daming seminar po yung ating pinag-aaralan. May mga healing, may mga prophecy, at kung ano. You will never experience that without faithfulness. Okay, ang susunod pong tanong. Who among you are seeking for more leaders to handle more cellular activities in your local church, but continuously? Kailangan po kasi hindi tayo ningas kubon. Kung tayo po talaga naghahanap ng magkaroon ng mga leaders para humawak ng mga gawain ng ating selula, so sa local church, kailangan po tuloy-tuloy. Hindi po magpapatuloy ang pagdami ng ating leaders sa church kapag hindi po natin patuloy na ginagawa sa iglesia ang pagkandak ng School of Leadership, training, mentoring at iba pa. So nakatutuwa nga po, nakikita ko sa KCI ang kanilang ginagawa. At ito po yung susunod kong tanong. Hindi po kaya tayo nag-aalala kung ang ministry natin sa church 5 taon na, 10 taon na, umahigit pa, wala pa rin improvement numerically and spiritually, o pababa pa ang improvement at hindi pataas. However, do we have conviction or do we realize our failure to enhance and improve our ministry in the long run? Kung po natin sasabihin hanggang dyan lang tayo at hanggang dyan lang ang kakayahan ko,
Huwag mo natin kalilimutan mga pastor at church leaders, Diyos ang katulong natin at ang gumagawa para sa atin. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, maliwanag po ito sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Sabi po rito, maging sa pagnanasa o sa pagnanais o paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Maliwanag po ito. Kaya don't say, hanggang dyan lang ako. So, hindi po kasi Diyos na po ang gumagawa para sa atin. What we have to do is to follow and obey. So, do you want to overcome about worrying about our church needs, about our church numerical and spiritual growth, about our local church expenditures, lalo't naka-aircon ng church po natin, umaaligid tayo ng lugar, nagbabayad ng kuryente, etc. So, to overcome worrying, we must seek first the kingdom of God. We must understand that this verse in Matthew chapter 6, verse 32 is a verse of encouragement to trust God wisely under our disposition. Let us seek first wisely about His kingdom and His righteousness. Ang ibig sabihin, hindi tayo mangangatuwiran sa Panginoon, sa mga pinagagawa niya sa atin at walang alibay to submit and follow His will. Believe that Matthew 6:33 is also applicable in our pastoral ministry when Jesus said, seek you first the kingdom of God. Means priority po natin ang kingdom niya na sumunod at makapagdala tayo kay Kristo ng maraming kaluluwa. And His righteousness means ang mga itinuturo niya sa atin, hanapin natin at gawin at unahin natin without any complaint. And all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, may iba't ibang blessing. Pati miyembro sa loob ng church, idadagdag sa atin. Kasi ang comparison ay napakasimple. Kung meron kang spiritual growth, hindi ka taka-taka, magkakaroon ng numerical growth. Kasi may bunga yung pagiging spiritual mo. Kung meron namang numerical growth, posibleng magkaroon ng spiritual growth sa dinami-dami. So, kapag nagkatwiran po tayo sa idiutos sa atin ni Kristo, sasabihin ko po talaga sa inyo ang totoo para tayo mga pastor na pangkalawakan o taga-ibang planeta. Ang ibig pong sabihin kasi ng mga pastor na pangkalawakan o taga-ibang planeta, sila yung parang sa mga sumusuntok sa buwan. Alam namang walang tao sa kalawakan at sa ibang planeta, doon pa rin nakapokus at nakakonsentrate ang ministry sa lugar na hindi namumunga. Dapat nagbabago na tayo ng estilo at strategy. Yan po ay kasama sa pinag-aaralan sa cellular system. Tapos prayer tayo ng prayer, nakalehin pa, Lord, dagdagan mo ang aming bilang. Lord, we pray for spiritual and numerical growth sa aming church. Umiiyak pa. Eh, hindi naman kasama sa Great Commission ng kalawakan at planetang Marte, planetang Pluto, planetang Bluno, Jupiter, at kung ano-ano pa. So, ano ba palagay nyo ang nagiging consequence? Hindi kasi nung pinagpapala ang ministry numerically and spiritually. So, anong ibig sabihin nito? Simple lang po. Kung tayo nasa Pilipinas, ang church kahos, palapat lang. Kita sa itsura. Kumbaga sa Pilipinas nga, binagit ko kanina, ang pastor, ang pamilya ng pastor kaawawa, nagsasuffer. Ang tithes, maawa kayo kung ibabase sa 10%. Malapit ng rapture, by faith pa rin ang doktrina sa pangangailangan pinansyal sa iglesia. Ang pastor, waring kabilang pa rin sa nagdarahop dito, lalo sa Pilipinas. Paano kung maging pastor din po kayo sa Pilipinas? Baka kayo ma-disappoint, ma-despair. So yan ba ang gusto nating buhay ng mga pastor na umaasa kung kailan magiging 20 pesos bigas, laging walang pera. Balita sa TV, tataas ang bigas this coming succeeding months, pati sardinas, galunggong, etc. Nakakakaiba naman ng sardinas at galunggong mga mayaman. Hindi po. Sino na nagkakain ng sardinas at galunggong mahihirap na tao?
At kabilang pong pastor, pati mamasahe, tataas din. Nagsasasakay pa ang mayaman sa jeep. Puro mahirap ang biktima. Pati pastor, walang-wala. Biktima rin na kahirapan. Sino may kasalanan? Sino po may kasalanan? Mga miyembro, hindi mature sa iglesia. Mas mo ninyong pastor. Ang pastor natin tuloy, mga mukhang badyaw. So, sa bagay, malayo sa isuki mga kangkong. Kung kaysa yun sa kumakain ng lechon, sugpo, alimango, liempo, tabahi po, mga kandidato yan sa istro. Pero sana tandaan po natin na pinag-uutos ng Panginoon na ang nagsisipangaral ng Ebanghelyo dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kailangan ibigay ko sa inyo mga verse na ito at alam nyo naman. Kahit dadating ang araw po, magiging mga pastors po tayo at yun ay kinagagalak po na dadating yung araw pag nasa Pilipinas kayo tuloy na. Kasi marami po talaga. Nasa abroad, pastor ang tawag. Pagdating sa kanilang mga lugar, bayan, bansa, may hindi matawag ng brother nag-backslide pa. Hindi na pastor. So tandaan po natin, kung mangyayari tayo maging manggagawa ng Panginoon, ang nagsisipangaral ng Ebanghelyo, sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14, ay nangabubuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Totoo po ito. At yan po marahil ang mararanasan ninyo kapag pinagpatuloy nyo ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon after ng inyong mga kontrata. Kaya kahit utusan pa ng Panginoon, na magsipagtrabaho sila Brother Ed Lapis, kahit utusan pa ng Panginoon na magsipagtrabaho sila Pastor Samuel, Pastor Oriel, Pastor Panlilio, Pastor Benny, Pastor Yonggitio, Pastor Maurice Cirulo, Pastor Brother Eddie Villanueva, kahit ako, utusan nyo, hindi namin gagawin. Dahil pinagpapala na ng Diyos ang aming mga buhay sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Palakpakan nga ho natin ang Panginoon. Kasi hindi ho natin nadidinig itong mga ganitong hamon So nakikinig po ba mga leaders dyan? Naunawaan niyo ba sinasabi ng Biblia na ang nagsisipangaral ng Ebanghelyo dapat mga buhay sa pamagitan ng Ebanghelyo? Mahal niyo ba ang inyong mga pastor? Opo. Paging mga pastor sa Pilipinas? Maliwanag po, hindi natin dapat gutumin ng pastor at pamilya ng pastor dahil pinagpapala tayo. Yung sabi nga ng ibang mga pastor, mauna kayong pagpalaan yung mga miyembro bago yung pastor. So, may kilala nga po akong pastor, sa totoo ito, kung siya mag-love gift, pastor po ito ng G12. Alam niyo kung siya mag-love gift? Ang inila-love gift niya, hindi basta sasakyan lang. Bagong kotse sa kanyang mga leader. Kung mag-love sa church, hindi niyo sasabihin basta love gift. Minsan 100,000 love gift niya, pastor to. Kasi sa dami ng kaya mga miyembro sa G12, ang laki ng allowance siya, kaya nakakapag-love gift siya. Testimony ito. So kung tatanungin po ninyo ko, hindi man ganun kalaki, ginagawa ko po ito. Hindi nga lang po daang-daang libo, pero libo. Personal love gift po sa ating church, tuwing operatory. Pwede pa yung ating mga love gifts sa ibang mga nangangailangan sa church. Ang family ko, napakatapat. Tunay na halimbawa ng katapatan sa pag-iikap. Pagla-love gift, maging sa kapwa. So dahil dito, ang sambayan namin talagang pinagpapala ng Panginoon, confirming that Matthew chapter 6 verse 32 is true and proven with my family to seek His kingdom first and His righteousness, and blessing shall follow, I believe. So, now, total katatapos-tapos lang naman po ng Pasko. Madalang naman ako mag-mentoring. Gusto ko pong ibigay na halimbawa itong 3 pantas. At bilang halimbawa of seeking Jesus the King.
Okay. Alam ko naman na alam niyo na ito. Tingnan po ninyong mabuti yung tatlong pantas kung babasahin po natin yung kanilang pinanggalingan at kasaysayan. They seek first the king to worship him. Means to adore him, to honor him, to respect him, to reverence him with supreme respect to him and veneration. So let us seek or focus on the king as our first point. Number one, kung ano, ilan lang po. Let us seek or focus on the king. So dito po makikita natin yung tatlong pantas. They said, where is he that is born King of Jews? For we have seen his star in the east at naparito kami upang siya ay sambahin. Tingnan niyo mabuti. They seek or search first the king to worship him. Inuna muna niya si Jesus to adore and honor and respect Jesus para paglingkuran, para duhudan, para sambahin. They have found the king to worship him bago ang blessing. Tingnan nyo ninyo mabuti. Kaya po ang tanong, are you focusing on your local vision, goal, purpose, and strategy of your own denomination to experience blessing from the king? O sa pag-aaral ng ibang denomination ang ginagawa natin? Ang ibig pong sabihin ng focusing, ay dyan po nakapako ang ating mata, may isip at puso at damdamin sa ating sariling sistema kahit di mahirap sa simula at kailangan pag-aralan pa. So napakaganda po ng halimbawa sa atin ng tatlong pantas kung ang pag-uusapan ay mga hirap na dinanas nila bago nila natagpuan ang isinilang na Kristo who is the owner of the kingdom in heaven. So the wise men travel of 1,000 miles. You see that? The wise man's travel of 1,000 miles was not a journey of adventure, but it was a deep desire to see the king, the giver and the source of divine grace and blessing. Nag-focus muna ang tatlong pantas sa paghahanap na hindi naman sila lubhang talagang nahirapan sa paghanap dahil may tanglaw na gumagabay sa kanilang paglalakbay upang matagpuan ang hinahanap. Miss, may nagtuturo. Yung salitang nagtuturo, hanggang ngayon ginagawa ng Panginoon. May instrumento nga lang siya. Maybe because of their wise intention and great concentration to find Jesus, hindi sila nabigo to pay or enjoy the price of the labor. Bilang matatalinong pantas, they enjoy heavenly blessing after their perseverance because they were wise men of God. Dahil meron silang mga alam ayon sa kasulatan dahil may nagturo. Natulad din naman natin ngayon na may nagtuturo. And because of their perseverance, they enjoy the price of the labor. Ito yung nakita natin, Panginoon. Nasuklian yung kanilang pagpapagana. The wise man pays the price. Do you know the word seek implies effort, especially if pertaining to ministry? Naghahanap tayo po ng paglago ng ating church towards maturity. Ang totoo, kailangan natin ng effort para ma-educate ang ating mga members para sa paglagong spiritual. Lalo na kung walang nadi-disciple, walang tither, walang leader, walang gustong mag-disciple. Mga karnal pa ang ilan na parang nagsasawa sa mga nadidinig na misa. So, naghahanap tayo ng reliable and competent leaders o mga maaasahan at may kakayahang humawak ng gawain. So, we need effort sa pagsasada at pagtuturo sa kanila. Of course, we need wisdom. Kung baga sa pagkain, teka, ayaw na kumain to ng isda, gawin kong minudo. Teka, ayaw kumain ng minudo, gawin kong lechon. Something like that. We have to study. So, kailangan natin, we have to find some strategies. Hindi lang tayo dadaing na ayaw naman nila. Hindi po pwede yun. Kailangan maghanap tayo ng paraan.
O kung hindi natin kaya, mag-imbita tayo ng mga speaker. So, naghahanap tayo ng maraming gawain sa loob at labas ng iglesia under our cellular system. At iba pang mga activities ng katandaan at mga kabataan para hindi sila boring. Ito, ginagawa po namin to. Kailangan natin ng effort. Unang-unang effort natin sa pagpakonsolidate sa kanila. Nakukonsolidate ba? Dito sa atin, nagagawa. At maraming gumagawa. Effort pa sa mga nakakalendar na activities like Christian Fellowship. Christmas Fellowship, for example, campfire, overnight prayer meeting, nakakalendar yan. I Love Fellowship, kapalit ng Valentine's Day, nakatatapos-tapos na. Nariyan ang mga song festival, Pastors Appreciation Month, Father's Day, Mother's Day, marami pang iba. Mga activities yan sa church na nakaka-inspire. So, we need effort to stimulate or inspire the church that sometimes seeking or looking for spiritual comfort. So, kailangan maagap. Pag hindi po natin ito natututunan walang nagmemento, wala lang, hindi natin alam eh. Mahalaga pala itong mga tinuturo ni Pastor. Kailangan maagap at magtsaga po tayo sa mga sistema na ito na minsan hindi natin naisip na mahalaga ito sa pag-aalaga ng mga tupa. Na tila hindi sumasagi sa ating isip ang kasabihan ting daig ng maagap, ang masipag. At kapag may tiyaga, may nilaga. Ibig sabihin, masipag nga tayo pero mabagal naman upang isagawa ang dapat umpisahan. Yung isa, maagap at agad sinisimula at sinasamantala ang pagkakataon kaya madaling makamit ang pagpapala. Halimbawa po sa pagtatanim lang po ng palay o anumang pananim sa panahon ng tag-ulan. Yung maaga, pagbaksak pa lang ng ulan, agad nag-uumpisang magbungkal ng lupa at magtiyaga siyang makapaghanda ng binhi at punda. Yung masipag pero hindi maagap, naghihintay po munang buhos ng malakas ang ulan bago bungkalin ang sinasakang lupa. Kaya kapag biglaan ng ulan at tila ng ulan, kahit pa masipag, hinto rin sa kanyang mga ginagawa. Kaya daig na maagap ang masipag. Kaya paalaala ko nga po lagi sa ating pastor, pag may ginagawa lamang pong report dito, gawin mo agad. Sabi ko, matagal pa ang deadline, gawin mo kaagad. Kung magbago ang requirement ng mga reporting natin, paano tayo makapag-update? May multa pa tayo pagka nali. Kaya yung maaga, alam nyo, they are considered as wise seekers who are truly worthy to enjoy the price of the labor in the vineyard because they have learned how to be punctual and always ready to sacrifice themselves. Ito yung waring kulang ngayon sa ibang manggagawa sa Panginoon ang makaranas ng sakripisyo sa kanyang ministry. Napakarami pong karanasan ng inyong lingkod. Sabihin na nga ko, ipapatotoo ko, baka sabihin niyo, nakakaawa pala si Pastor. Nakaranas ako. Walang support, wala ni akin lahat. Nakaranas ako. Nagpapayuniring. Nung unang-una, ako ang MC, ako song leader, akong gitarista, ako speaker. Nang ginagawa ang Mother Church, hindi ako kumukuha ng allowance. Yung mga pastor natin, binibigyan ko ng allowance, pero ako mismo walang allowance. Because I need to sacrifice myself. At ang naging bunga, sa madaling salita, kasama ko na ngayon sa LCC kayo lahat nakakaranas ng pagpapala galing sa Panginoon. That is why we need to sacrifice. Ito na siguro itong huli. Haba na po. Tayo. Ano na po ang pinagdadaanan nating sakripisyo sa gawain? What sacrifice or sacrifices that the three wise men have experienced and suffered just to gain their personal encounter with the Lord, to see the Messiah? Can we imagine that the three wise men left their country and family and their comfort zones
Kaya ba natin ito? Nagawa ko po. They crossed the dangerous desert, showed perseverance by traveling thousands of kilometers. Kaya ba natin ito? They risked their own lives even with King Herod. Nang ipatawag sila nito, nag-iba ng landas at hindi na bumalik kay Herodes dahil ayaw nilang sabihin yung kinaroroonan ng Misaya kahit manganib pa ang kanilang buhay. Kaya ba natin ito? Nagtatanong sila where the king was to be born, na walang makapagturo maliban sa sinag ng bituin na tumatanglaw sa kanilang mga daan. At kung may natatanong naman sila, hindi naman interesado mga ito na sumama sa kanila sa paghahanap kay Jesus palibasa yung mga unbeliever o hindi mga spiritual immature. Pero tayo mga lingkod ng Diyos, laging interesado sa mga aral ng ating Panginoon na nawari bang walang katapusan hanggang ngayon. So, interesado tayo. Yan po ang gusto ko na lagi po isa puso po natin, interesado po tayo para tayo ay magkapihan. Ano yung G12 na tinatawag kapihan? O akala ko magkakape. Ang ibig palang sabihin ng magkapihan, copy, ibig sabihin magkopyahan tayo ng ating mga nararanasang tagumpay. Kaya kung nagtatagumpay yung isa, i-share nyo. I-share nyo. Kung ang isang church nagtatagumpay, i-share nyo. Ganito po tayo dito. Ang isang church nagiging maganda ang kanilang patotoo bilang at iba't ibang mga karanasan sa pagtatagumpay. Sharing. Kaya yung naranasan natin tagumpay, ay share natin to accelerate our local individual churches so na ginagawang pangungopia ng ibang church members sa G12. Ang ibig sabihin ng kapihan ay nagtuturuan tayo at nagtutulungan papataas, hindi po pababa. Dahil tayo pong mga lingkod, sa totoo lang po, hindi naman tayo mga talangka. Kasi mga talangka kasi, pag sasampa na sa timba, sasakay naman sa likod niya yung iba. Kaya baksakan, lahat sila baksak. Walang makalibang sa timba. So, hindi tayo parang talaga na binabatak pababa yung mga nandun sa bandang itaas. Kasi hindi po tayo mga tutak talangka. So, okay lang po tayo na magkopyahan ng strategy sa paglago para madagdagan din po ang ating mga quality members sa church. Because I believe that quality members produce same quality of incoming members. So sana po nakukuha ninyo ang inyong lingkod. May quality tayo at hindi po basta-basta ang ating members sa atin sa iglesia. Sana sang-ayon po kayo sa sinabi ko. Tandaan po natin aking pagtatapos that Satan hinders us from seeking the kingdom of God and he is against for the multiplication of churches of Christ. Ayaw niya, dadami tayo. Ayaw niya na magtatagumpay tayo. Ayaw niya na marami tayong gagawin para sa Panginoon. Marami siyang ayaw. Kaya atin pong i-discern kung ano yung mga ayaw niya na ating ginagawa sa ngayon. Marami siyang ayaw. But we are not worrying because our sacrifices that we have encountered before now, we found a wise step katulad ng tatlong pantas that we can overcome anxiety and worry in the name of Jesus Christ, our Lord. Aminin lang po natin kung may pagkukulang tayo at mga kahinaan at ating isagawa. Concede to carry out. Habang mini-mentor tayo at tinuturuan, this is my question before I end this message. Are you seeking some other solution how your ministry will become more successful? Sa palagay ninyo, masama bang ituro ang pagpapala? Sa palagay ba ninyo, masamang ituro ang paglago sa iglesia? Sa palagay ba ninyo, masamang ituro ang dumami ang mga miyembro?
Sa palagay ba ninyo, masamang ituro kung paano dadami ang mga tithers at givers sa ating church at being used to save life? Sa palagay ba ninyo, masamang ituro na nagpapadami tayo ng disciples para sanayin sa mga gawain? Palagay niyo, masamang bang ituro na iginagayad natin ng ating mga member kung paano mamumunga ng mga kaluluwa? Sa palagay ninyo, masamang ituro sa iglesia ang maturity at ang pagtutuwid sa may nalilihis ng landas? Sa mga sanggulpaga ngayon, palagay niyo masamang ituro yung mga vision, goal, and purpose para tayo align sa programa ng pagtatagumpay so that we can experience church multiplication on the last days? Hindi ba tayo nag-aalala kung nasa laylayan ng ating church? Wala ring acceleration ng ating miyembro numerically. Tagal-tagal na natin. And spiritually, hindi kaya tayo nakapag-iisip kung ating church tila dukha at salat pa rin hanggang ngayon. Spiritually. At kinakapos pa kumisan, no? Sa mga bagay na maaring pangangailangan na kung hindi man ang number one yung spiritual scarcity. So, hindi lumalago spiritual. Aminin ba natin ng ating mga pastor sa Pilipinas, maging dyan, kulang sa honorarium, walang allowance na ibinibigay sa church. Kaya by faith lagi, kahit namamay siya sa mga bila. Hindi lahat ng nasa abroad pinagpapala financially, I believe. Marami ho dyan, may mga hindi pa sumusweldo. May mga kapos, late ang sweldo at kung ano pa. Kaya bilang mga leaders ng iglesia, kung nararanasan po natin ngayon ang mga itinatanong, handa po ba tayo magpakababa at idalangin sa Panginoon ang ating kalalagayan na naway magkaroon tayo ng pagbabago sa iglesia ng ating pinangungunahan at pinagpapastoran? At yung mga nakakaranas ng tagumpay at kasaganaan sa iglesia, handa ba tayo magpuri at lubos na magpasalamat sa kanyang kabutihan at lalong magpatuloy sa paglilingkod sa kanya habang tayo nabubuhay? Malinaw po at nakakahamon ng tugon ni Kristo sa ating lahat. Tatapat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay na ito bawang idaragdag lamang sa inyo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at aming Ama, aming Panginoon. Salamat po. Salamat po sa mentoring na ito. Lahat po kami, maging nga ngayon lingkod, na nagsasalita ngayon ay nahihipo ang puso. May mga pagkukulang po kami pagkat hindi kami pa-perfecto sa iyong banal na harapan, Panginoon. Marami pa kaming gagawin, marami pa kaming dapat malaman. Mga simpleng pag-aaral pero nakakatama, nakaka-touch ng puso. Lalo't hindi pa po namin ito talaga ginagawa. Kung minsan, Panginoon, nagiging critical spirit pa kami. Gayong hindi ito ang dapat sa mga lingkod ng aming Diyos at Panginoon. Bakit po? Holy Spirit, come. Holy Spirit, always remind us, O God, kung meron kami mga pagkukulang sa iyo. Panginoon, lagi mo kaming palalakanan. Lagi mo kaming turuan. Lagi ang kumbiksyon mo, Panginoon, ang siyang magpaalaala sa amin ng aming mga kahinaan at pagkukulang. Mga leader kami. Dapat po hindi kami, Panginoon, nagre-reklamo sa mga itinuturo mo sa amin. Sapagkat lahat ng aming ginagawa, Panginoon, ay may nakalaang gantimpala pagdating ng araw. Gantimpala, Panginoon, na kami makakasama mo sa iyong kaharian. Magkakaring kasama mo magpakailanman pagkat lingkod po kaming pinili, Panginoon, sa iyong kabasan. Hindi po ito biro, Panginoon.
Patawarin mo po kami. Dakila namin Diyos. Turuan mo po kami, Panginoon, na laging itaas ka sa aming buhay at maunawaan ang malawak na pagpapaunawa mo sa bawat isa, Panginoon, sa bawat kaluluwa, sa bawat lingkod mo, sapagkat lahat kami haharap sa luklukan mo pagdating ng araw ng paghukom. Salamat, Panginoon. Salamat po. Basbasan mo po ang lahat ng aming napag-aralan ngayon. Aming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. At bayahan mo po, magrema sa aming puso't buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama, kami pong lahat nagsasabi ng Amen. 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 Salamat po. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Marte, sa ating magandang meeting. At sige po, akin pong tinatawag na si Pastor Jenny for our closing prayer. Pastor. Amen po. Maraming salamat Pastor Marte sa isang napakaganda pong mentoring na binahagi mo sa gabing ito. Tunay nga na napakabuti ng Diyos na dapat nga ay kami ay karne na ang mga kinakain na aming natatanggap sa aming spiritual na buhay. Salamat. Lord, kami po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa gabi ito. Na muli, Lord, dinala mo po, Lord, ang aming mga puso at isipan sa pag-aaral upang lalo kaming matuto, Panginoon, sa mga bagay spiritual, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pastor na Marty Corpus na naroon yung heart niya, Panginoon. Ituro sa amin, Panginoon, ang mga bagay na dapat namin gagawin na ayon sa iyong kalooban, that we must seek first your kingdom and its righteousness, and all these things shall be added unto us, O God. Thank you, O Lord God, na muli, Lord, ay nabagbag ang aming kalooban, Panginoon, na lalo kaming magpursigi, Panginoon, to seek, Panginoon, kung paano pa palago, Lord, ang aming paglilingkod sa iyo. Paano namin palaguin, Panginoon, ang aming mga local church namin ang kinakaaniban, O God. Salamat, O Lord God, na muli ipinaranas mo sa amin, Lord, ang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, sa pamagitan ng aming head pastor, Panginoon. Kaya, Lord, nawa, Panginoon, ay tumimo at maitanim ito sa puso at isipan ng bawat leaders, pastors, Panginoon, na nandito man ngayon, nakikinig sa online na PPM. Salamat sa buhay ng bawat isa na kahit ay pagod ang aming katawan, ngunit Lord, ang aming puso at isipan, Panginoon, ay naroon na makinig sa iyong mga salita upang lalo kami, Panginoon, na tumibay ang aming pananampalataya na maggamit sa iyong kapurihan mightily and boldly in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Marty na ginagamit mo, O God, na kami ay turuan na although, Lord, ay madaling araw na sa Pilipinas, but Lord, yung heart ng aming head pastor, O Lord God, ay lalo kami, Panginoon, na madagdagan, Lord, ang aming kaalaman patungkol sa paglilingkod. Kaya, Lord, maraming salamat. More blessing ang good health sa kanya, Panginoon, at sa kanyang buong pamilya, O God. At nawa, Panginoon, aming dalangin, O Lord God, na yung aming mga kasamahang leaders and pastors, O God, ay naroon yung heart nila, Panginoon, na muli, Lord, makinig ng mentoring. Napakahalaga po ito, Lord. Napakarami pong sa akin lang po, Lord God. Marami pa akong natutunan sa ganitong mentoring, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito na ginagamit mo, O God. Nagpapagal, O God, upang maituro ang nararapat na gawin ng bawat mga leaders
pastors, Panginoon, na narito. Alam ko, Lord, na may inihanda ka ng mga malalaking gawain pa na iyong iaata sa amin, O God. Kaya, Lord, salamat sa pag-aaral na ito na muli, Panginoon, ay aming inaangkin, Panginoon. Ito'y aming gagawin ng buong puso namin sa iyong kapurihan, O God. Kaya bigyan po, Panginoon, ng lakas, physical, spiritual, ang bawat isa na narito, sa Pilipinas man, at kung ang sang dako ng mundo, Lord God, naroon, mayroong mga pastors, Lord, abutin mo po, Panginoon, ang kanilang spiritual na buhay, O God. Salamat, Panginoon. More blessing, Panginoon, sa kanilang mga buhay upang lalo silang magamit sa iyong kapurihan, O God. Kaya, Lord, hindi ito nasasayang, Panginoon, na kahit kami ay nagpapagal, Lord, sabi mo sa masita, not in vain ang lahat ng ito, na in proper and perfect time, Panginoon, ay kami mag-aani, Panginoon, ng mga blessing na ito. Physically, material, higit lalo yung spiritual, O God. Kaya sa gabing ito, Panginoon, kami po'y nagpupulit, nagpapasalamat na leader ka, Panginoon, na itinayo upang lalo kami, Panginoon, na gisingin, ligligin, Panginoon, sa aming paglilingkod. Kaya, Lord, maraming salamat sa bawat isa na narito. And I speak blessing upon blessing sa bawat buhay ng bawat isa na narito. At sa lamang, Lord, namin ipinagkatiwa, Lord, ang aming buhay paglilingkod, ang aming buhay pananampalataya ay ipinagkatiwala lamang namin sa iyo, God. Dahil alam namin, O Lord God, na wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan. Kaya, Lord, salamat at we claim victory, Panginoon, sa gabi ito. Yeah, Lord, sa iyo lamang ang papuri, pagsamba, pagdakila, in Jesus' name, amen and amen. Thank you po. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po. Salamat po, Pastor Salamat Marte. po, Pastor Marte. Salamat po sa lahat. Thank you po. God bless. God bless. God bless. Good night. po. Everyone. Salamat. Salamat. Good night po. Good evening sa lahat. Pastor, leader.